Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, samahan niyo na naman po ang inyong lingkod sa isa na namang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig daw ay hindi tumitingin sa edad, sa estado sa buhay, o sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Bagkus, hinahanap nito ang isang kanlungan. Isang ligtas na lugar kung saan ang dalawang pusong sugatan ay maaaring maghilom ng sabay. Pero paano kung ang kanlungang iyon ay matatagpuan sa isang lugar at sa isang tao na hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay. Ang sunod-sunod na pag-ubo mula sa katabing kwarto ang gumising sa diwa ni Dalisay. Hindi na niya kailangan pang imulat ang kanyang mga mata para malaman kung kanino galing ang tunog na iyon. Si Inay. Laging si Inay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na banig na nagsisilbi nilang higaan sa sahig. Maingat niyang nilampasan ang dalawa niyang natutulog na kapatid, sina Baste at Nene, na mahimbing pa sa kanilang mga panaginip. Sinilip niya ang ina sa kabilang silid. Nakaupo ito sa gilid ng lumang papag. Hawak ang dibdib. Pilit na pinapakalma ang sarili. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Dalisay. Kailangan kong makahanap ng paraan. Para kay Inay. Para sa mga kapatid ko. Iyon ang tanging laman ng kanyang isip habang naghahanda siya kinabukasan. Suot ang pinakamatinong bestida na nahanap niya sa baul isang kupas na kulay rosas na damit na halatang ilang beses nang tinahian at bitbit ang isang lumang brown envelope. Tinahak niya ang daan patungo sa lugar na tanging pag-asa na lang niya, ang Kanlungan Resort. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng malaking tarangkahan na yari sa kahoy, tanaw na tanaw niya ang pagkakaiba ng mundo sa loob at labas nito. Sa labas, alikabok, ingay ng mga tricycle at mga bahay na dikit-dikit. Sa loob, isang paraiso. Malawak na hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Napalunok si Dalisay. Pakiramdam niya, kahit ang kanyang mga mumurahing tsinelas ay nahihiyang tumapak sa perpektong damuhan ng resort. Anong kailangan nila? Isang guwardiya ang sumalubong sa kanya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. May interview po ako. Nanginginig niyang sagot. Ipinakita ang isang text message sa kanyang luma at basag na cellphone. Pinapasok naman siya. Habang naglalakad siya sa pasilyo na gawa sa bato, hindi niya maiwasang mamangha. Ang lugar ay payapa, malinis, at elegante sa simple nitong paraan. Ito ang uri ng lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Ang nag-interview sa kanya ay ang head ng housekeeping. Isang mataray na babae na nagngangalang Mrs. Corpuz. Sunod-sunod ang tanong nito. Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Ginawa ni Dalisay ang lahat para maging kalmado at magalang sa kanyang mga sagot. Nang matapos, sinabihan lang siya nitong maghintay ng tawag. Ngunit sa halip na pauwiin, inutusan siya nitong subukang maglinis sa isa sa mga villa para makita raw ang kanyang galing. Isang pagsubok. Para kay Dalisay, ito na ang pagkakataon niya. Buong sigasig siyang naglinis, pinakintab ang sahig, inayos ang mga gamit, at nilinis ang bintanang salamin na tanaw ang asul na dagat. Habang abala siya sa pagpupunas ng isang malaking florera na gawa sa porselana sa gilid ng pasilyo, isang pusa ang biglang tumakbo at gumitgit sa kanyang mga paa. Nagulat siya. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Nabitawan niya ang hawak niyang florera. Kasabay ng paglagapak nito sa sahig ay ang nakabibinging tunog ng nababasag na porselana. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Pira-piraso. Ang mamahaling florera ay durog na sa paanan niya. Patay. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagsimulang manyubig ang kanyang mga mata.
Tapos na. Hindi lang siya hindi matatanggap sa trabaho. Baka pagbayarin pa siya sa nasira niya. Saan siya kukuha ng pera? Baka kulang pa ang buong buhay niya para mabayaran iyon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang may marinig siyang mga yabag na papalapit, dahan-dahan, kalmado. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na katad ang huminto sa harap mismo ng nagkalat na bubog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay matikas, kahit pa may edad na. Ang kanyang buhok ay may mga puting hibla na sa gilid, at ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng karanasan. Ngunit ang tindig nito ay nananatiling tuwid at kagalang-galang. Ang mga mata nito malalim at tila may lungkot, ngunit sa parehong oras ay puno ng awtoridad. Ito si Lacan de Leon, ang may-ari ng Kanlungan Resort. Naramdaman ni Dalisay na nanuyo ang kanyang lalamunan. Patawad po. Sir, nanginginig ang boses ni Dalisay at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Hindi ko po sinasadya. Babayaran ko na lang po, Kaye Pong Tiunti. Hindi sumagot ang matandang lalaki. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa nagkalat na bubog. Nakatitig ito sa kanya, sa kanyang mga matang puno ng luha, sa kanyang nanginginig na mga kamay, sa kanyang damit na halatang luma na. Nang sa wakas ay nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado at malalim, walang bahid ng galit. Hija, sabi nito, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Natigilan si Dalisay. Hindi iyon ang inaasahan niyang tanong. Sa lahat ng maaari nitong sabihin, ang kaligtasan niya pa ang inalala nito. Bago pa man siya makasagot, isang matinis na boses ang pumailan lang. Anong nangyayari dito? Diyos ko, ang Ming vase. Si Mrs. Corpus, hingal na tumatakbo palapit. Nanlalaki ang mga mata sa nakitang pinsala. Walang hiya kang bata ka? Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo yan mababayaran kahit magtrabaho ka dito habang buhay. Hinawakan ni Mrs. Corpus ang braso ni Dalisay. Mahigpit at masakit. Hahalughugin kita. Baka may ninakaw ka pa. Corpus, isang salita lang, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan. Agad na nabitiwan ni Mrs. Corpus ang braso ni Dalisay. Sir Lacan, ako na ang bahala dito. Mahinahong sabi ni Lacan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uutos. Bumalik ka na sa iyong opisina. Tila napahiya. Mabilis na tumalikod si Mrs. Corpus at umalis. Naiwan silang dalawa ni Lacan sa gitna ng katahimikan at ng mga basag na piraso ng pangarap ni Dalisay. Muling ibinaling ni Lacan ang tingin sa kanya. Yumuko si Dalisay, hindi makatingin ng diretsyo. Hinintay niya ang sermon, ang parusa. Sa halip, isang panyo ang inilahad sa harap niya. Punasan mo ang mga luha mo, sabi ni Lacan. Bagay lang yan, napapalitan. Kinuha ni Dalisay ang panyo, gamit ang nanginginig na kamay. Pero, Sir, umuwi ka na, Hija. Putol ni Lacan sa sasabihin niya. Magpahinga ka. Delikado ang mga bubog dito. Iyon na yon. Hindi siya sinigawan. Hindi siya pinagbintangan. Pero alam ni Dalisay kung ano ang ibig sabihin niyon. Pinapauwi na siya. Tapos na ang pag-asa niya. Mabigat ang mga paa niyang lumabas ng resort. Bawat hakbang palayo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi ang nabasag na plorera ang laman ng isip niya, kundi ang mga mata ng matandang lalaki. Ang mga matang hindi nagpakita ng galit, kundi ng pag-unawa o baka habag lang. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng umaasang tingin ng kanyang ina. Umiling lang siya. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Walang nagsalita. Pumasok si Dalisay sa kanyang kwarto at humiga. Niyakap ang mga tuhod at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang maikling ping. Ayaw pa sana niyang tingnan.
Iniisip na baka text lang iyon na naniningil sa utang nila sa tindahan. Ngunit may nag-udyok sa kanya na basahin ito. Nanginig ang kanyang kamay nang makita kung kanino galing ang mensahe. Mula sa opisina ng Kanlungan Resort. Binuksan niya ito. Isang linya lang ang nakasulat. Tanggap ka na? Magsimula ka bukas. 8:00 ng umaga. Mag-ingat ka. Paulit-ulit na binasa ni Dalisay ang text message. Hindi makapaniwala. Ang mga luhang kanina lang ay dahil sa pighati ay napalitan ng luha ng hindi maipaliwanag na saya at pasasalamat. Napabangon siya at sumilip sa bintana. Sa direksyon kung nasaan ang resort sa malayong dalampasigan. Kahit madilim na, tila nakikita niya ang mga ilaw nito. At sa gitna ng mga ilaw na iyon, tila naaaninag niya ang isang anyo ng isang lalaking nagbigay sa kanya, hindi lang ng trabaho, kundi ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa, mula sa malaking bintanang salamin ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, tanaw ni Lacan de Leon ang kabuuan ng Kanlungan Resort. Ang opisina niya ang kanyang tore, ang kanyang tahimik na kaharian. Mula rito, nakikita niya ang lahat ang pagdating at pag-alis ng mga bisita, ang pagsisipag ng kanyang mga tauhan, ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan. Sa loob ng maraming taon, ito na ang naging buhay niya. Ang pagmamasid mula sa malayo, isang tagapanood, hindi kalahok. Ito ang parusang ipinataw niya sa kanyang sarili. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may isang partikular na tao ang laging nahuhuli ng kanyang mga mata. Isang batang babae na may suot na asul na uniporme, masipag na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Si Dalisay, nakita niya kung paano ito maingat na inililipat ang mga paso para hindi madaanan ng mga bata. Nakita niya kung paano nito binabahaginan ang maliit nitong baon na kanin at tuyo sa isang payat na pusang gala na laging nag-aabang sa may kusina. Nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito, isang bagay na bihira na niyang makita sa mundong ginagalawan niya. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit niya ito binigyan ng pangalawang pagkakataon. Siguro dahil sa takot na nakita niya sa mga mata nito noong nabasag ang florera, o siguro dahil sa pangalan nito, Dalisay, pure. Isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo, mukhang may bago kang paborito, Lacan. Napalingon si Lacan, ang kanyang business manager at matagal ng kaibigan na si Mang Fred ang pumasok. May dalang isang folder ng mga papeles. Hindi sumagot si Lacan. Ibinalik ang tingin sa labas. Yung batang yan, patuloy ni Mang Fred, sumilip din sa bintana. Masipag at magalang, magandang desisyon ang pagkuha mo sa kanya. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa florera. Mahinang sagot ni Lacan. Isang aksidente. Alam ko, sabi ni Mang Fred. Ang punto ko lang, matagal na kitang hindi nakitang magbigay ng ganyang klaseng atensyon sa isang empleyado. O sa kahit sino. Muling natahimik si Lacan. Totoo ang sinabi ng kaibigan niya. May kung anong kakaiba sa batang iyon. Isang aura ng kalungkutan na pilit tinatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Isang bagay na pamilyar sa kanya. Kinahapunan, habang nag-iikot siya sa resort, narinig niya ang dalawa sa kanyang mga staff na nagbubulungan malapit sa linen room. Narinig ko. Kaya lang daw kinuha yan ni Sir Lacan kasi naawa. Baka naman may iba pang dahilan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Lacan. Humakbang siya palapit at ang kanyang anino ay biglang bumagsak sa dalawang nag-uusap. Agad silang natigilan. Namutla. Kung wala kayong magandang sasabihin tungkol sa inyong katrabaho, malamig na sabi ni Lacan, mas mabuti pang gamitin ninyo ang oras ninyo sa paglilinis ng staff lounge. Ngayon na, walang imik na tumalima ang dalawa. Naiwan si Lacan na nakatayo doon. May bigat sa kanyang dibdib. Alam niya kung gaano kalupit ang mundo ng tsismis. At ayaw niyang madamay doon ang isang inosenteng bata. Kinagabihan,
Isang itim na luxury sedan ang pumasok sa resort. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay tila inukit ng isang anghel, si Mariquit de Leon, ang kanyang kaisa-isang anak. Papa, bati nito, humalik sa kanyang pisngi. Ang pabango nito ay mamahalin, ngunit para kay Lakan, ang amoy nito ay laging may kasamang lamig. Anong ginagawa mo rito? Akala ko'y nasa Maynila ka, tanong ni Lakan. I just missed you, sabi ni Mariquit. Ngunit ang mga mata nito ay abala sa paglibot sa paligid. Tila may hinahanap na mali. And I heard may bago kang alaga. Sakto namang dumaan si Dalisay, tulak-tulak ang isang cart ng mga tuwalya. Nang makita sila, magalang itong yumuko. Good evening po, Sir Lakan. Ma'am, tiningnan ni Mariquit si Dalisay mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mapanuri at tila nandidiri. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ah, so this is her, sabi ni Mariquit. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Humarap siya kay Lakan. Mukhang mahilig ka sa mga kawawang bagay ngayon, Papa. Parang mga ligaw na tuta na pinupulot mo sa kalsada. Nakita ni Lakan ang pagkislot ng sakit sa mga mata ni Dalisay. Bago ito mabilis na yumuko at nagpatuloy sa paglalakad, isang matalim na galit ang naramdaman ni Lakan para sa sariling anak. Mariquit, sapat na. Mariin niyang sabi. Oh Papa, I'm just stating a fact. Sagot nito, nagkibit balikat. You should be more careful. Baka mamaya, hindi lang pala yan tuta, baka isa palang ahas. Kinabukasan, isang malakas na buhos ng ulan ang bumagsak sa baryo Talabaybay. Nag-aalala si Lakan. Ang bubong ng bahay sa lugar kung saan nakatira ang mga tulad ni Dalisay ay siguradong hindi matibay. Naisip niya ang ina nitong may sakit. Ilang sandali pa, nakita niya si Dalisay sa labas. Basang-basa na ng ulan. Pilit na sinasalba ang mga nakasampay na mamahaling mantel na biglang hinangin. Walang payong, nanginginig na sa ginaw. Ngunit hindi tumitigil. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang kumuha ng payong at lumabas ng kanyang opisina. Ngunit bago pa man siya makarating, nakita niyang biglang napahawak si Dalisay sa kanyang noo. Nang hina at dahan-dahang napaupo sa basang damuhan, nilalagnat, tinapon ni Lakan ang payong. Wala na siyang pakialam kung mabasa siya. Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Nakapikit na ang mga mata ni Dalisay. Ang mukha ay namumutla. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ng dalaga. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito. Magaan lang ito, tila isang babasaging manika. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, dala-dala ang walang malay na si Dalisay, naramdaman niya ang isang pares ng matang nakatitig sa kanila mula sa bintana ng isa sa mga suite. Ang mga mata ni Mariquit, puno ng galit, puno ng puot, tila isang babala ng paparating na bagyo na mas malakas pa sa ulan na bumubuhos sa kanilang dalawa. Ang unang nagising sa diwa ni Dalisay ay ang init, isang komportableng init na gumagapang sa kanyang buong katawan, iba sa nakakapasong lagnat na naramdaman niya kanina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa isang kisaming gawa sa kahoy na may magandang disenyo. Ang hinihigaan niya ay malambot at mabango. Nakabalot sa kanya ang isang makapal na kumot. Sa gilid ng kama, sa isang maliit na mesa, ay may isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig na may gamot sa tabi. Pumanggong siya, doon niya lang napansin na ang suot niya ay hindi na ang basang uniforme, kundi isang malinis na puting t-shirt at pajama pants na halatang malaki para sa kanya. Agad siyang pinamulahan ng mukha. Nasaan ako? Sino ang nagbihis sa akin? May kumatok sa pinto bago ito dahan-dahang bumukas.
Isa sa mga matatandang katulong ng resort ang pumasok. "Gising ka na pala, Ineng," magiliw nitong sabi. "Ako ang nagbihis sa'yo. Huwag kang mag-alala." Utos ni Sir Lakan. "Kumain ka na't nang makainom ka ng gamot." Nakahinga ng maluwag si Dalisay. "Ah, si Sir Lakan po." "Nasaan po siya?" "Nasa labas lang. Nag-aalala sa'yo mula pa kanina." Sagot ng matanda bago lumabas. Pinilit ni Dalisay na kumain kahit wala siyang gana. Pagkatapos inumin ng gamot, dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niyang magpasalamat. Hinanap niya ang kanyang mga lumang tsinelas at maingat na lumabas ng silid pahingahan. Naabutan niya si Lakan na nakatayo sa isang balkonahe na tanaw ang dagat. Tumila na ang ulan at ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. Pinapalitan ng mga bituin ang makakapal na ulap. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malayo. "Sir?" Mahina niyang tawag. Lumingon ito. Ang pagkabalisa sa mukha nito ay napalitan ng bahagyang ginhawa nang makita siyang nakatayo. "Ayos ka na ba? Anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka." "Maayos na po ako. Salamat po ng marami sa lahat ng ginawa ninyo," sabi ni Dalisay bahagyang yumuko. "Nakalimutan ko po yung mga mantel. Pasensya na po." "Huwag mo nang isipin ang mga yon," sabi ni Lakan. Ang boses ay malumanay. "Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Bakit mo pinabayaan ang sarili mo sa ulan?" Hindi nakasagot si Dalisay. Sa halip, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Walang sino man, maliban sa kanyang ina, ang nagpakita sa kanya ng ganoong klaseng pag-aalala. "Pasensya na po," muli niyang sabi. Pinupunasan ang kanyang pisngi. "Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho. Para po sa pamilya ko." At doon, sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng mahinang alon, nagsimulang magkwento si Dalisay. Ikinuwento niya ang sakit ng kanyang ina, ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid, ang hirap ng kanilang buhay, at isinalaysay niya rin sa unang pagkakataon sa isang estranghero ang sakit ng pag-abandona ng kanilang ama. "Iniwan niya kami para sa isang mas mayaman na babae," sabi niya. Ang boses ay basag. "Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ako ang tatayong haligi para kay inay. Pero minsan, napapagod din po pala." Nakikinig lang si Lakan. Hindi nagsasalita. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Sa buong buhay ni Dalisay, ngayon lang siya nakaramdam na may isang taong tunay na nakikinig sa kanya. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng pag-unawa. "Alam mo, Dalisay," si Lakan ang bumasag sa katahimikan, "ang tingin ay nasa madilim pa ring karagatan. Itong resort na to, itinayo ko to para sa pamilya ko. Akala ko, kapag naibigay ko na sa kanila ang lahat ng material na bagay, magiging masaya na sila." Tumigil siya sandali. Pero nagkamali ako. Sa sobrang pagiging abala ko sa pagpapayaman, hindi ko namalayan na unti-unti na pala silang nawawala sa akin. Ang asawa ko, iniwan ako. Ang anak ko, galit ang tanging nararamdaman para sa akin. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pagpapatuloy niya. Isang bakas ng matinding sakit ang gumuhit sa kanyang boses. Kaya pinili kong mamuhay ng mag-isa dito para pagbayaran ang mga pagkukulang ko. Para tanggapin na lang na habang buhay na akong mag-iisa. Napatingin si Dalisay sa kanya. Ngayon, hindi na lang isang makapangyarihang amo ang nakikita niya, kundi isang lalaking nalulunod sa kalungkutan, isang kalungkutan na katulad ng sa kanya. Sa loob ng maraming taon, sabi ni Lakan, sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kislap sa dilim. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng kapayapaan. Dahil sa'yo, isang mainit na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Dalisay.
Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang pagdating mo dito, dagdag ni Lakan, para kang isang munting ilaw na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Hindi na napigilan ni Lakan ang sarili. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Dalisay. Magaspang ang kanyang palad. Palad ng isang taong maraming pinagdaanan, ngunit ang haplos nito ay puno ng lambing at respeto. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. Hindi ito binawi ng dalaga. Sa halip, masuyo niyang hinigpitan ang hawak dito. Sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang edad, ang estado ng kanilang buhay, ang tingin ng mundo, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang dalawang pusong naghahanap ng kanlungan at sa wakas ay natagpuan ito sa isa't isa. Alam nila pareho na ang sandaling ito ang simula ng lahat, ang simula ng isang pag-ibig na hahamakin ang lahat. Ngunit alam din nila, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na ito rin ang simula ng isang malaking bagyo na susubok sa kanilang katatagan. Ang relasyon sa pagitan ni Lakan at Dalisay ay namukadkad sa loob ng mga sumunod na linggo. Hindi ito isang maingay o lantad na pag-iibigan. Ito ay isang pagmamahalang ipinapakita sa mga tahimik na paraan, sa mga extra espesyal na pagkaing laging inihahanda para kay Dalisay sa staff canteen, sa mga maikling sandali ng pag-uusap sa hardin kapag walang nakatingin, at sa mga sulyap na puno ng kahulugan na kanilang ipinagpapalitan sa magkabilang dulo ng pasilyo. Para kay Dalisay, ang bawat araw sa kanlungan ay tila isang panaginip. Ngunit alam niya na ang bawat magandang panaginip ay may kaakibat na paggising at ang paggising na iyon ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon. Papa is hosting a small family dinner this Saturday. Sabi ni Marikit, na bigla na lang sumulpot sa tabi niya habang siya'y nagdidilig ng mga halaman. And he wants you to be there. Ang ngiti sa labi ni Marikit ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay nanglalamig. Kinilabutan si Dalisay. Nako ma'am, nakakahiya naman po, tanggi niya. Hindi po ako bagay doon. Don't be silly. Giit ni Marikit. Hinawakan pa siya sa braso. Your papa's special guest. Kailangan nandoon ka. Walang nagawa si Dalisay kundi ang pumayag. Sinabi niya ito kay Lakan. At ang nakita niyang pag-aalala sa mga mata nito ay sapat na para kabahan siya. Huwag kang mag-alala, Dalisay. Nandoon ako. Hindi kita pababayaan. Pangako nito. Dumating ang Sabado ng gabi. Sa tulong ni Sinag, nakahanap si Dalisay ng isang simpleng asul na bestida sa ukay-ukay. Kahit luma, bumagay ito sa kanya. Ngunit pagdating niya sa pribadong dining hall ng resort, pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng mga nagniningning na diamante. Lahat ng kamag-anak ni Lakan ay naroon, mga kapatid, pamangkin, lahat ay bihis na bihis at nag-uusap sa wikang Ingles. Nakaupo si Lakan sa kabisera ng mahabang mesa at tinapik nito ang bakanteng upuan sa tabi niya, isang malinaw na senyas. Nanginginig ang mga tuhod ni Dalisay habang papalapit siya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay tila bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. So, Dalisay, si Marikit ang unang nagsalita nang makaupo siya. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Saan ka nga ulit nakatapos ng college? Napalunok si Dalisay. High school lang po ang natapos ko, ma'am. Isang tita ni Marikit ang tumawa ng mahina. Oh, how quaint. And your parents? What do they do for a living? Patuloy na tanong ni Marikit, tila isang taga-usig sa korte. Yung nanay ko po ay may sakit. Ang tatay ko po, nag-atubili si Dalisay. Wala na po siya. I see. Sabi ni Marikit, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. So, paano kayo nagkakilala ni Papa? I'm sure it's a very interesting story.
Ang bawat tanong ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Nakita niya ang galit sa mukha ni Lakan. "Marikit, that's enough," mariing sabi ni Lakan. Ang boses ay naglalaman ng babala. "Dalisay is here as my guest, not as a subject for your interrogation. I'm just trying to get to know her, Papa." Pagdadahilan ni Marikit, nagkukunwaring inosente. "Isn't it important for the family to know the background of the person you're fond of?" Ang tensyon sa hapag ay halos mahipo sa kapal. Hindi na halos malunok ni Dalisay ang kanyang pagkain. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Ngunit ang lason ni Marikit ay hindi nagtapos doon. Kinabukasan, habang nasa palengke ang ina ni Dalisay, isang magarang kotse ang huminto sa harap ng kanilang barong-barong. Bumaba mula rito si Marikit, suot ang mga dambuhalang sunglasses na tila hindi bagay sa maputik na eskinita. "Kayo po ba ang nanay ni Dalisay?" tanong ni Marikit sa ina ni Dalisay. Nagulat na gulat. "Ako nga." "Bakit?" May kinuha si Marikit mula sa kanyang Hermes bag, isang makapal na sobre. Inilagay niya ito sa palad ng matanda. "Para po sa inyo." Nang buksan ito ng ina ni Dalisay, nanlaki ang mga mata nito. Isang makapal na talaksan ng mga tig-1,000 piso. "Ano to?" nagtatakang tanong ng ina. "Isang maliit na tulong lang po mula kay Papa." Nakangiting sabi ni Marikit, "Alam niyo na, para sa lahat ng serbisyo ng anak ninyo sa kanya. Alam niyo naman, si Papa, he's very generous sa mga taong nagpapasaya sa kanya." Ang mga salita ay magalang, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay malinaw at nakakainsulto. Para nitong sinabi na ang pera ay bayad sa katawan ni Dalisay. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Dalisay mula sa trabaho, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. "Inay!" Gulat niyang sigaw. Hawak ang namumulang pisngi. "Hayop ka!" Umiiyak na sigaw ng kanyang ina. Iwinawasiwas ang perang bigay ni Marikit. Ito ba ang kapalit ng dangal mo? Ipinagbili mo ang sarili mo sa isang matandang mayaman. Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Pinahiya mo kami." "Inay, hindi po totoo yan." Pagtanggi ni Dalisay, umiyak na rin. "Umalis ka sa trabahong yan. Ngayon din. Ayokong makita ka sa impyernong lugar na yon." Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na bahay. Sa gitna ng gulo, tumakbo si Dalisay palabas. Ang puso ay durog na durog. Tumakbo siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa dalampasigan malapit sa likod ng Kanlungan Resort. Doon siya natagpuan ni Lakan. Nakaupo sa buhangin, umiiyak. Ang anyo ng isang pusong sinaksak ng paulit-ulit, niyakap siya ni Lakan. At sa init ng yakap na iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ng matandang lalaki. Isang desisyon na sa tingin niya ay siyang tanging paraan para protektahan ang babaeng minamahal niya. "Dalisay?" Bulong nito sa kanyang buhok. "Pakasalan mo ako." Natigilan si Dalisay sa pag-iyak. Itinulak niya ito ng bahagya para makita ang mukha nito. "Ano po?" "Pakasalan mo ako." Ulit ni Lakan. Ang mga mata ay seryoso at puno ng determinasyon. "Bigyan mo ako ng karapatang ipagtanggol ka. Bigyan mo ako ng karapatang protektahan ka sa lahat, kahit pa sa sarili kong anak. Maging asawa ka ng isang De Leon at walang sino man ang makakayurak pa sa'yo." Napatulala si Dalisay sa kanya. Ang mga alon sa likuran nila ay tila huminto. Isang alok ng kasal. Hindi dahil sa isang romantikong simbuyo ng damdamin, kundi dahil sa isang desperadong pangangailangan para sa isang kanlungan. Isang baluti laban sa isang malupit na mundo. Hindi agad nakasagot si Dalisay sa alok ni Lakan. Isang kasal? Ang salitang iyon ay tila galing sa ibang mundo. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit hindi ito ang kasal na pinangarap niya. Hindi ito puno ng bulaklak at puting bestida, kundi puno ng pangangailangan at pag-iingat.
Hindi ko alam, Lakan. Iyon lang ang naisagot niya. Ang tawagin ito sa kanyang unang pangalan ay bago sa kanyang pandinig. Ngunit sa sandaling iyon, tila iyon ang pinakatamang gawin. Masyadong mabilis. At paano ang pamilya ko? Ang mga tao, ako ang bahala sa kanila. Mahinahong sabi ni Lakan, hinawakan ang kanyang mga kamay. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na seryoso ako. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Lakan ang kanyang sinseridad. Personal siyang nagpunta sa bahay ni Dalisay. Hinarap niya ang galit ng ina nito, ang mapanghusgang tingin ng kanyang kapatid na lalaki. Dala ang respeto at hindi yabang, ipinaliwanag niya ang kanyang malinis na intensyon. Ipinangako niya hindi lang ang suportang pinansyal, kundi isang buhay na may dignidad para kay Dalisay. Dahil sa pagpapakumbaba ng isang taong tulad ni Lakan, unti-unting lumambot ang puso ng ina ni Dalisay. Ngunit habang inaayos ni Lakan ang gusot sa pamilya ni Dalisay, may isang pagbabagong nangyayari sa loob mismo ng dalaga, isang pagbabagong hindi niya namamalayan. Madalas na siyang nahihilo. Ang dating paborito niyang amoy ng sinangag sa umaga ay nagdudulot na sa kanya ng pagduduwal. At higit sa lahat, ang buwan ng dalaw niya ay hindi pa dumarating. Isang umaga, habang naglilinis siya ng banyo sa isa sa mga villa, bigla siyang napakapit sa lababo at nasuka. Ang ka-duty niyang si Aling Nena ay napansin ito. "Hija, ayos ka lang?" Tanong nito. Hinahagod ang kanyang likod. "Ilang araw ka nang ganyan, ah?" Baka naman, itinigil ni Aling Nena ang sasabihin, ngunit ang tingin nito ay puno ng kahulugan. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Dalisay. Hindi maaari. Kinagabihan, palihim siyang bumili ng pregnancy test sa isang maliit na botika sa bayan. Nanginginig ang buong katawan niya habang ginagawa ang proseso sa maliit nilang banyo. Inilapag niya ang puting stick sa sahig at naghintay. Ang 2 minutong paghihintay na iyon ay tila isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay sumilip siya. 2 pulang linya. Malinaw. Walang duda. Positibo. Napaupo siya sa sahig. Ang bibig ay nakatakip ng 2 kamay. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon ay halo-halo na ang emosyon. Mayroong tuwa, isang munting buhay ang nabubuo sa loob niya. Bunga ng pagmamahal nila ni Lakan. Ngunit mas nangingibabaw ang takot. Isang nakakabinging takot. Paano niya ito sasabihin kay Lakan? Ano ang magiging reaksyon nito? Paano ito tatanggapin ng kanyang pamilya? At higit sa lahat, ano ang sasabihin ng mundo? "Anak!" Bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang patag pa ring tiyan. Anong gagawin natin? Ang tanging taong napagsabihan niya ay ang kanyang matalik na kaibigang si Sinag. "Buntis ka?" Halos mapasigaw na sabi ni Sinag nang magkita sila sa paborito nilang fishballan. "Liza, sigurado ka ba?" Tumango lang si Dalisay. Ang mga mata ay namumugto. "Kailangan mong sabihin kay Mang Lakan," seryosong sabi ni Sinag. Karapatan niyang malaman. "Natatakot ako, Sinag," amin ni Dalisay. Paano kung isipin niyang tinatrap ko lang siya? Paano kung ito na ang maging dahilan para iwan niya ako? Kung mahal ka talaga niya, hindi niya gagawin yon. Pag-aalo ni Sinag. Nagipong. Nalakas en galub si Dalisay. Kinabukasan, determinado siyang sabihin ang katotohanan kay Lakan. Hinanap niya ito sa resort at naabutan niya itong nag-iisa sa aklatan. Ngunit ang balita ay naunahan na siya. Isang araw bago noon, si Marikit, na may mga mata at tainga sa bawat sulok ng resort, ay narinig ang usapan ni Aling Nena at isa pang kasambahay tungkol sa kalagayan ni Dalisay. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Ito na ang bombang matagal na niyang hinihintay.
Kaya habang naglalakad si Dalisay papunta sa aklatan, naririnig na niya ang mga bulungan. Mas malakas, mas mapanghusga. Nakuha na niya ang jackpot. Buntis daw. Grabe. Ang galing ng diskarte. Tinali agad ang matanda. Kawawang Don Lacan. Naloko na. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Nakarating siya sa pintuan ng aklatan, huminga ng malalim, at pumasok. Naabutan niya si Lacan na nakatayo, nakatalikod. Tila malalim ang iniisip. Lacan, panimula niya. Nanginginig ang boses. Humarap ito. Ang mukha nito ay hindi tulad ng dati. Mayroong lungkot, pagkalito, at sakit. Totoo ba, Dalisay? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Totoo ba ang naririnig ko? Alam na niya. Alam na ni Lacan. Pero hindi sa paraang gusto niyang ipaalam. Nang akmang sasagot si Dalisay para magpaliwanag, ang pinto ng aklatan ay bumukas ng malakas. Pumasok si Marikit. Ang mukha ay naglalaro sa isang mapanuksong ngiti. May hawak itong isang tabloid newspaper. Malakas niya itong inihagis sa ibabaw ng mesa. Napatitig si Dalisay sa headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra, "Mayaman na lolo, biniktim ng babaeng mukhang pera, dalaga, buntis sa negosyante." Sa ilalim nito ay isang malabong litrato nila ni Lacan na kuha sa malayo. Ang mundo ni Dalisay ay gumuho. Nakatitig lang si Dalisay sa diaryo. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nangingilid na mga luha. Ang kanyang pinakatatagong lihim at pinakamalaking takot ay nakalathala na para mabasa ng buong mundo. "Ano to, Marikit?" Galit na tanong ni Lacan. Ang boses ay dumadagundong sa loob ng aklatan. "Isn't it obvious, Papa?" Sarkastikong sagot ni Marikit. "That's the news. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, ang inosenteng anghel mo, ay ginamit ka lang pala. Look!" Itinuro niya ang tiyan ni Dalisay. Nakuha na niya ang retirement plan niya. "Lumabas ka." Mahinahon ngunit may diing utos ni Lacan. "Gladly," sabi ni Marikit. Ngunit bago siya tumalikod, may sinabi siyang huling mga salita na tila isang sumpa. "The truth always comes out, Papa. Minsan, sa paraang hindi mo inaasahan, at saka siya lumabas." Nag-iwan ng isang makamandag na katahimikan. Hinarap ni Lacan si Dalisay. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pighati. "Dalisay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin ko po sana." Humahagulgol na sabi ni Dalisay. "Ngayon ko po sana sasabihin." "Lacan, maniwala ka sa akin." Sinubukan niyang lumapit. Ngunit si Lacan ay bahagyang umatras, isang maliit na kilos. Ngunit para kay Dalisay, ito ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang pag-aatubili sa mga mata nito ay isang saksak na mas masakit pa kaysa sa lahat ng tsismis na narinig niya. Sa sandaling iyon ng kanilang pag-uusap, isang commotion ang narinig nila mula sa labas ng aklatan, sa may lobby ng resort. Mga sigawan, mga flash ng kamera. "Anong nangyayari?" tanong ni Lacan. Nagtungo sa pinto. Sumunod si Dalisay, ang puso ay kumakabog ng malakas. Pagbukas nila ng pinto, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ilang reporter mula sa mga lokal na tabloid ang naroon. Pinipigilan ng mga guwardiya at sa gitna ng lahat, isang pamilyar na lalaki. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang damit ay gisot. At ang mga mata ay namumula parang galing sa pag-iyak. Si Marco, ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso noong high school nang ipagpalit siya sa anak ng mayor. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nakatayo sa harap niya. Buhay na buhay. "Dalisay!" sigaw ni Marco nang makita siya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan nitong lumapit, ngunit hinarang ito ng guwardya. "Lisa! Mahal ko!
Patawarin mo ako. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanila ni Lakan. Ang mga flash ay tila mga kidlat na gumuguhit sa madilim ng hapon. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lakan. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Dalisay patungo kay Marco. Bago pa man makapagpaliwanag si Dalisay, biglang lumuhod si Marco sa sahig, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na tila nagdarasal. Dalisay, patawarin mo ako sa pangiiwan ko sa'yo. Humahagulgol niyang sigaw, sapat na para marinig ng bawat sulok ng labi. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Pero ikaw lang ang mahal ko. Napatulala si Dalisay. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ito ay isang masamang panaginip. Umuwi ka na sa akin, Dalisay. Pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay tila isinadula para sa perpektong epekto. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang tiyan ni Dalisay. Umuwi ka na sa atin at para sa magiging anak natin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga reporter. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang mga flash ng kamera ay naging mas sunod-sunod, mas nakakasilaw, anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa magkabilang pisngi ni Dalisay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sinungaling, iyon lang ang salitang nagawa niyang isigaw. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, halos malunod sa ingay. Huwag mong itanggi, Lisa. Umiiyak na sabi ni Marco. Naaalala mo ba yung gabi bago ka magtrabaho dito? Yung huling pagsasama natin? Sinabi ko sa iyong babalikan kita. At heto na ako. Handa na akong panagutan ka. Handa na akong panagutan ang anak natin. Isang perpektong kasinungalingan. Isang kwentong binuo para wasakin siya. Walang nangyaring ganoon. Matagal na silang tapos, pero sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Hinanap ng mga mata ni Dalisay si Lakan. Nakatayo lang ito roon. Ang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit ang mga mata, sa unang pagkakataon, ang mga matang dati puno ng pag-aalaga at pagsinta, ay naglalaman ngayon ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malamig na bakas ng pagdududa. Isang guhit ng matinding pagkabigo. Ang lalaking nangakong magiging kanlungan niya, ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya, ay tinitingnan siya ngayon na parang isang estranghero. Isang manloloko. Lakan. Pakiusap ni Dalisay. Ang boses ay basag. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Hindi sumagot si Lakan. Hindi ito tumingin sa kanya. Dahan-dahan, sa paraang tila tumatagal ng 1,000 taon. Tumalikod ito, at naglakad paalis, pabalik sa dilim ng aklatan. Iniwan si Dalisay na mag-isang nakatayo sa gitna ng labi. Kaharap ang multo ng kanyang nakaraan. Napapaligiran ng mga mapanghusgang mata ng mundo at dinudurog ng bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang kanlungan ay biglang naglaho at sa isang iglap, naramdaman niyang wala na siyang masisilungan pa. Ang aklatan, na dati isang lugar ng kapayapaan para kay Lakan, ay naging kanyang personal na kulungan. Ang mga libro sa paligid niya, na puno ng mga kwento ng tagumpay at trahedya, ay tila nanunuya sa sarili niyang kahangalan. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Anak natin, anak natin. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Dalisay ang kanyang inosenteng mukha. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay lumitaw. Kasunod nito ang imahe ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang mga mata nito sa kanilang huling mga araw. Puno ng pighati, puno ng akusasyon. Pinabayaan mo kami, Lakan. Masyado kang nabulag sa negosyo mo.
Ang mga salitang iyon ay bumalik, kasabay ng pamilyar na kirot ng pagsisisi. Nagkamali na siya noon. Isang pagkakamaling bumawi sa buhay ng kanyang asawa at lumason sa puso ng kanyang anak. Paano kung nagkakamali na naman siya ngayon? Pinagkatiwalaan niya si Dalisay. Pinagkatiwalaan niya ito ng buo. Ngunit ang ebidensya, ang lalaking iyon na umiiyak sa labi, ang pagbubuntis na itinago sa kanya. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo sa isang larawan ng panloloko. May kumatok sa pinto. "Papa?" Ang boses ni Marikit. "Iwanan mo akong mag-isa." Mariing sagot ni Lakan. Ngunit bumukas pa rin ang pinto. Pumasok si Marikit. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. May dala itong isang baso ng brandy. "Alam kong kailangan mo to," sabi niya. Inilapag ang baso sa mesa. "I'm so sorry, Papa. I'm so sorry you had to go through this." "Ikaw ang may pakana nito, hindi ba?" Malamig na tanong ni Lakan, hindi tumitingin sa kanya. "Ikaw ang nagpatawag sa press." "Ako?" Umarte si Marikit na nasasaktan. "Papa, paano mo nasasabi yan? Gusto lang kitang protektahan. Mula pa sa simula, sinabi ko na sa'yo may mali sa babaeng yan. Pero hindi ka nakinig." Lumapit si Marikit. "Papa, nakikita niyo na ba? Pareho lang sila. Sasaktan ka lang niya. Palalabasin niyang biktima siya. Pero sa huli, ikaw ang wawasakin niya. Tulad ng ginawa niya sa akin. At kay Mama." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay ang pinakamabisa niyang sandata. Alam ni Marikit na iyon ang kahinaan ng kanyang ama. Natigilan si Lakan. Ang imahe ng naghihingalong si Elena ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang pangako niyang hindi na siya muling magpapaloko, hindi na siya muling magiging mahina. "Tingnan mo ang sarili mo, Papa." Malumanay na sabi ni Marikit. Ang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Isang matandang lalaki. At siya, isang bata at desperadong babae. Ano sa tingin mo ang nakita niya sa'yo? Pag-ibig o isang malaking bank account? Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Lakan. Pinupuno ng duda ang bawat sulok ng kanyang puso. "Iwanan mo na ako," ulit niya. Ngunit ngayon, ang boses niya ay wala ng lakas. Pagod na, nakangiting umalis si Marikit. Alam na naipanalo na niya ang laban. Naiwang mag-isa, dinampot ni Lakan ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado at pribadong investigador. "Ricardo," sabi niya sa kabilang linya, "may ipapagawa ako sa'yo. Isang background check, 2 pangalan." Ibinigay niya ang pangalan ni Dalisay Lagman at ni Marco. "Gusto kong malaman ang lahat," utos ni Lakan. Ang boses ay malamig na parang yelo. Lahat ng koneksyon nila, lahat ng pinag-usapan, lahat ng sikreto. Bago matapos ang linggong ito, ibinaba niya ang telepono. Napaupo siya sa kanyang silyang katad at tinitigan ang bote ng brandy. Sa labas, nagsimulang kumulog. Tila nakikidalamhati ang langit sa namamatay na pag-asa sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanlungan na akala niya'y natagpuan na niya ay unti-unti nang gumuho at sa ilalim ng mga guho, hindi niya alam kung sino ang biktima at kung sino ang may sala. Matapos iwan ni Lakan, parang isang estatwa si Dalisay sa gitna ng lobby. Ang mga reporter ay sinusubukang magtanong, ngunit wala siyang marinig. Ang tanging umuugong sa kanyang tainga ay ang malakas na pagtibok ng kanyang durog na puso. Si Sinag at ilang matatapat na staff ng resort ang umalalay sa kanya, itinaboy ang press at dinala siya sa isang tahimik na sulok. "Lisa, magsalita ka," nag-aalalang sabi ni Sinag. Niyuyugyug siya ng bahagya. "Wala na, Sinag," bulong ni Dalisay. Ang tingin ay blanko. Tapos na ang lahat. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang bomba sa kanilang maliit na baryo. Ang tabloid na may mukha niya ay nasa bawat tindahan. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya
ay ngayon ay tinitingnan siya na may halong awa at pandidiri. Nang umuwi siya sa kanilang bahay para kumuha ng damit, ang kapatid niyang lalaki na si Baste ang sumalubong sa kanya sa pinto. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong nito. "Kuya, kukuha lang ako ng gamit." "Umalis ka na!" Sigaw nito. Ang mukha ay puno ng galit at hiya. "Hindi ka na namin kailangan dito. Sira na ang pangalan ng pamilya dahil sa kalandian mo. Pera lang pala ang habol mo." "Kuya, hindi totoo yan. Huwag ka nang magpaliwanag." Itinulak siya nito palabas ng pinto. "Doon ka na sa matanda mo o sa isa mo pang lalaki. Huwag ka nang babalik dito." Isinara ng kapatid niya ang pinto ng malakas. Naiwan si Dalisay sa labas. Ang mga salita nito ay mas masakit pa sa sampal ng kanilang ina. Kahit ang sarili niyang pamilya ay itinakwil na siya. Bumalik siya sa Kanlungan Resort. Umaasang makakausap sila Kan. Umaasang kung maipapaliwanag lang niya ang lahat, maniniwala ito sa kanya. Ngunit pagdating niya sa tapat ng opisina nito, hinarang siya, si Marikit. Nakatayo ito roon na parang isang reyna. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. "Saan ka pupunta?" tanong nito. Nakataas ang isang kilay. "Kakausapin ko sila Kan," matatag na sabi ni Dalisay. "Oh, really?" Tumawa si Marikit. "He doesn't want to see you. In fact, he gave me specific instructions. You're fired, and you are to leave the premises of this resort immediately." "Hindi ako naniniwala sa'yo," sabi ni Dalisay. "Gusto kong marinig yan mula mismo sa kanya. Ayaw ka na niyang makita, Dalisay. Intindihin mo yon," sabi ni Marikit. Ang boses ay nagiging mas malupit. "You disgust him. Ang akala niya'y isa kang anghel, pero isa ka lang palang ahas na may dalang lason. Umalis ka na?" Habang nakikiusap pa ako, nang maayos, hindi gumalaw si Dalisay. "Fine," sabi ni Marikit. At lumingon sa dalawang guwardiya sa likod niya. "Escort this trespasser out of the property." Hinawakan ng mga guwardiya ang braso ni Dalisay. Hindi na siya nanlaban. Wala nang natirang lakas sa kanya. Habang kinaladkad siya palabas ng lugar na minsan niyang tinawag na kanlungan, ang bawat pasilyo, bawat hardin, ay tila nanunumbat sa kanya. Napaupo siya sa labas ng tarangkahan ng resort. Sa maalikabok na kalsada, yakap-yakap ang sarili. Wala siyang pamilya, wala siyang trabaho, at ang lalaking minamahal niya ay ayaw na siyang makita. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. "Nakita mo na?" "Sinabi ko naman sa'yo, wala kang laban sa akin. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Ito lang ang paraan para matahimik ang lahat. Bibigyan kita ng maayos na buhay." Nanginginig sa galit, ibinato ni Dalisay ang cellphone sa kalsada. Nagkabasag-basag ito, tulad ng kanyang buhay. Hindi na siya umiyak. Tila naubos na ang kanyang mga luha. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagod at lamig. Tumayo siya. Ang Kanlungan Resort sa kanyang likuran ay tila isang malaking monumento ng mga sirang pangarap. Ito ay hindi na isang kanlungan. Isa na itong kulungan ng masasakit na alaala. Walang lingon-likod, nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang lahat. Naglakad siya papasok sa dilim. Dala-dala ang isang munting buhay sa kanyang sinapupunan at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. 2 araw. 2 araw na nagkulong si Kan sa kanyang opisina na tila isang ermitanyo. Ang tanging kasama niya ay ang bote ng brandy at ang mga multo ng kanyang pagdududa. Hindi niya hinanap si Dalisay. Hindi niya tinanong kung nasaan ito. Isang bahagi niya ay natatakot malaman ang sagot.
Isang bahagi niya ay ayaw nang masaktan pa. Sa ikatlong araw, tumawag ang kanyang abogado. Sir Lacan, nakuha ko na ang report ng investigador. Sabi ni Ricardo sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. And? Walang ganang tanong ni Lacan habang nakatitig sa kawalan. Si Marco. Ang buong pangalan ay Marco Sandoval. Walang trabaho, baon sa utang sa sugal. At ang pinakamahalaga sa lahat, huminto sandali si Ricardo. May ebidensya ako, sir. Bank records. 2 araw bago ang insidente sa resort, isang malaking halaga ang idineposito sa account niya. Napaayos po si Lacan. Kanino galing? Isang sandali ng katahimikan. Galing po sa account ng anak ninyo, ni Miss Mariquit de Leon. Ang mga salita ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Lacan. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang brandy na iniinom niya ay tila naging lason. Mariquit, may record ba ng komunikasyon sa pagitan ni Marco at ni Dalisay? Tanong ni Lacan. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Umaasa. Nagdarasal. Wala, sir. Sagot ng abogado. In fact, base sa mga nakalap namin, matagal na silang walang anumang ugnayan. It appears na si Miss De Leon ang nag-iisang nag-orkestra ng lahat. Ibinaba ni Lacan ang telepono. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. Ang duda ay napalitan ng isang nakakayanig na kaliwanagan. Si Dalisay, inosente siya. Totoo ang lahat ng sinabi niya. At siya, hindi siya naniwala. Hinayaan niyang kainin ng lason ni Mariquit ang kanyang isipan. Hinayaan niyang talikuran ang babaeng nangangailangan sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang tumayo. Ang isip ay biglang luminaw. Kailangan niyang makita si Dalisay. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Tumakbo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumakbo si Lacan patungo sa staff house. Sa maliit na kwartong tinutuluyan ni Dalisay. Dalisay! Sigaw niya habang kumakatok ng malakas sa pinto. Walang sagot. Dalisay, buksan mo to. Ginamit niya ang master key para buksan ang pinto. Isang malamig at tahimik na silid ang sumalubong sa kanya. Malinis, maayos, masyadong maayos. Ang aparador ay nakabukas at wala na itong laman. Ang paningin niya ay napako sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang singsing. Ang simpleng singsing na ibinigay niya dito noong gabi sa dalampasigan. Nakapatong ito sa isang piraso ng papel na nakatiklop. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang papel at binuksan ito. Isang maikling sulat. Ang mga letra ay may mga bakas ng tuyong luha. Lacan, salamat sa lahat. Salamat sa panahong ipinadama mo sa akin na ako'y ligtas. Ang kanlungan ang naging tahanan ko at ikaw ang naging pamilya ko. Ngunit siguro, may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Pinapalaya na kita. Sana maging masaya ka. Palam, Dalize. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Hindi. Hinawakan niya ang malamig na singsing. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Nawala na ito. Itinaboy niya ito. Pinili niyang paniwalaan ang isang kasinungalingan at dahil doon, nawala ang tanging liwanag na dumating sa madilim niyang buhay. Mariquit, isang sigaw na puno ng galit, sakit at kawalan ng pag-asa ang umalingaw-ngaw mula sa silid. Isang sigaw ng isang taong nawalan ng lahat. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Mahigpit, nakakasakal. Napahawak siya sa kanyang puso. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang mga binti niya ay nawalan ng lakas. Bumagsak si Lacan sa sahig. Ang kamay ay mahigpit na hawak pa rin ang singsing.
Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang blangkong pader ng silid, isang simbolo ng kahungkagan na naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Baryo Talabaybay ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong tsismis. Para sa mundo, ang kwento ni Nalakan at Dalisay ay tapos na. Ngunit para kay Dalisay, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Sa tulong ni Sinag, nakahanap siya ng isang maliit na kwartong mauupahan sa kabilang bayan, malayo sa mga mapanghusgang mata. Nakakuha rin siya ng trabaho bilang tagapagsilbi at tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya. Ang sahod ay maliit, sapat lang para sa upa at pagkain. Ngunit para sa kanya, ito ay isang biyaya. Ito ay perang galing sa malinis na paraan. Bawat araw ay isang pakikibaka. Ang umaga ay nagsisimula sa pagduduwal. Ang maghapon ay nauubos sa pagitan ng mainit na kusina at ng mga mesa ng customer. At ang gabi ay nagtatapos sa isang banig sa sahig, kung saan tahimik niyang hinihimas ang kanyang tiyan habang nakikipag-usap sa munting anghel sa loob nito. "Anak, konting tiis lang ha," bulong niya isang gabi. "Magiging maayos din ang lahat. Pangako, gagawin ni nanay ang lahat para maging maganda ang buhay mo. Tayong dalawa lang. Pero kaya natin to." Ito ang kanyang naging mantra, ang kanyang lakas. Ang batang dinadala niya ang naging dahilan niya para bumangon tuwing umaga at harapin ang panibagong araw. Pinili niyang maging malakas, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Isang gabi, habang nagpupunas siya ng mesa pagkatapos ng serbisyo, abala sa panonood ng TV ang may-ari ng karinderya. Isang lokal na news program, ang kilalang negosyante at may-ari ng kanlungan resort na si G. Lacan de Leon ay patuloy na nagpapagaling sa isang pribadong ospital sa Maynila matapos itong atakihin sa puso. Halos isang buwan na ang nakalilipas. Ayon sa mga source, stable na ang kanyang kondisyon, ngunit nananatili itong mahina. Nabitawan ni Dalisay ang basahang hawak niya. Ang balita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Inatake sa puso. Si Lacan, biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-aalala, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, sa kabila ng sakit na idinulot nito. Sa kabila ng pagtalikod nito sa kanya, isang katotohanan ang hindi niya maitatanggi. Mahal niya pa rin ito. "Liza, ayos ka lang?" tanong ni Sinag, na dumating para sunduin siya. Ipinakita ni Sinag sa kanya ang article sa cellphone nito. May litrato pa ni Lacan na nakahiga sa hospital bed, kuha sa malayo, mukhang pagod at mas matanda. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Dalisay. Ang galit at sama ng loob na inipon niya ay unti-unting natunaw, napalitan ng labis na pag-aalala. "Kasalanan ko to, Sinag," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Kung hindi ako umalis, huwag mong sisihin ang sarili mo," mariing sabi ni Sinag. "Wala kang kasalanan." "Pero Liza, anong plano mo ngayon?" Tumingin si Dalisay sa labas, sa madilim na kalye. Matagal siyang natahimik, tila nag-iisip ng malalim. Noong umalis siya, tumakbo siya bilang isang biktima, isang talunan. Ngayon, sa paglipas ng mga linggo, sa bawat paghilab ng kanyang tiyan, at sa bawat pagtibok ng pusong naririnig niya sa loob niya, isang bagong Dalisay ang nabuo. Isang ina, isang mandirigma. "Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito," mahinang sabi ni Dalisay, ngunit ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya at para sa anak namin. "Anong gagawin mo?" "Kailangan kong bumalik," sabi ni Dalisay, tumingin kay Sinag ng may apoy sa kanyang mga mata. "Babalik ako," pero hindi na bilang ang dating Dalisay na umiiyak lang sa isang tabi. "Babalik ako para ipaglaban ang tama." Kinabukasan,
Isinuot niya ang pinakamatinong damit na dala niya. Sumakay siya ng bus patungong Maynila. Hindi niya alam kung anong pagsubok ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung papapasukin siya o kung may maniniwala pa sa kanya. Ang alam lang niya, hindi na siya tumatakbo palayo. Ngayon, tumatakbo na siya patungo sa laban. Pagdating niya sa malaki at mamahaling ospital, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Itinanong niya ang room number ni Lacan de Leon. Matapos ang ilang pag-aatubili, ibinigay ito ng nurse. Dahan-dahan siyang naglakad sa tahimik at puting pasilyo. Bawat hakbang ay isang panalangin. Pagdating niya sa tapat ng silid, huminga siya ng malalim. At pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya ang isang taong nakatayo sa labas ng pinto. Tila isang bantay, si Marikit. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Marikit ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng gulat at pagkasuklam. Ang laban ay magsisimula na. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Marikit ay malamig at matalas, tila isang patalim na handang sumaksak. Wala kang karapatang tumapak sa lugar na ito. Ngunit ang dalisay na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang dating dalisay na madaling matakot. Ang mga linggo ng paghihirap ay nagpatatag sa kanya. Ang buhay sa kanyang sinapupunan ay nagbigay sa kanya ng tapang. Nandito ako para kay Lacan. Kalmado niyang sagot. Ang tingin ay diretso at hindi natitinag. At wala kang magagawa para pigilan ako. How dare you? Nanggagalaiting sabi ni Marikit. Hahakbang sana palapit. Ngunit isang pamilyar na boses ang pumigil sa lahat. Dalize. Ang boses ay mahina, garalgal, ngunit para sa kanilang dalawa ito ay kasing lakas ng isang kulog. Nagmula ito sa loob ng silid. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Parehong napalingon si Dalisay at Marikit. Mula sa kanyang higaan, si Lacan, na mas payat at maputla, ay nakatingin sa direksyon ng pinto. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dalisay. Nilampasan niya si Marikit at mabilis na pumasok sa silid. Lumapit siya sa kama ni Lacan. Lacan, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang kamay nito. Ang init ng palad nito, kahit mahina, ay pamilyar pa rin. Totoo nga, nandito ka. Sabi ni Lacan. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sinungaling! Sigaw ni Marikit mula sa likuran nila. Pumasok na rin sa silid. Papa! Huwag kang maniwala sa kanya. Nandito lang yan dahil nalaman niyang may sakit ka. Pera mo lang ang habol niyan. Tumigil ka, Marikit. Mahinang sabi ni Lacan, ngunit may bigat sa kanyang salita. No, Papa! Hindi mo nakikita? Ginagamit ka lang niya. Palayasin mo na yan bago pa niya lalong sirain ang buhay natin. Ang sabi ko, tumigil ka. Sa pagkakataong ito, ang boses ni Lacan ay nagkaroon ng lakas, isang dagundong ng awtoridad na matagal nang nawala. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang sobre sa bedside table. Binasa ko ang report ng investigador. Marikit, alam ko na ang lahat. Nanigas si Marikit. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Alam ko na binayaran mo si Marco. Patuloy ni Lacan. Ang bawat salita ay isang matinding akusasyon. Alam kong ikaw ang nagplano ng lahat para sirain siya. Para sirain kami. Ang hindi totoo yan, Papa. Gawa-gawa lang yan. Pagkakaila ni Marikit. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Hindi ako aalis. Biglang sabi ni Dalisay. Ang boses ay matatag. Hinarap niya si Marikit. Hindi na ako muling tatakbo. Dahil may karapatan ako dito. May karapatan ang anak ko dito. Ang pag-amin na iyon ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Anak mo? Gulat na tanong ni Marikit. Sinungaling. Anak ninyo yan ni Marco? Hindi.
Sagot ni Lakan habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Dalisay. Anak ko siya. Tumingin siya kay Dalisay. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Dalisay. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo. Papa! Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Marikit. Malapit nang maghisterya. Dahil sa babaeng yan, nakalimutan mo na si Mama. Dahil sa kanya, sinisira mo ang alaala niya. Huwag mong gamitin ang pangalan ng ina mo, sigaw ni Lakan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay na umiiyak ang matatag na lalaki. Wala kang alam sa nararamdaman ko para sa kanya. Wala kang alam sa sakit na dinadala ko araw-araw dahil sa pagkamatay niya. Alam ko. Alam kong pinabayaan mo siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Ganting sigaw ni Marikit. Hindi. Umiling si Lakan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang nanay mo, may sakit siya. Marikit, depression, isang sakit na hindi ko nakita, na hindi ko naintindihan noon. Akala ko sapat na ang pera, ang mansyon, ang mga alahas. Hindi ko alam na ang kailangan niya lang pala ay ako. Ang oras ko, ang pag-amin, ay nagpatahimik sa buong silid, maliban sa tunog ng heart monitor. Sa huling araw niya, ang nagpatuloy si Lakan, ang boses ay basag. Sinabi niyang pagod na siya. Akala ko pagod lang sa trabaho. Hindi ko alam na pagod na pala siyang mabuhay at habang buhay kong pagsisisihan yon. Habang buhay kong dinala ang bigat na yon, tumingin siya ng diretso kay Marikit. Pinatawad ko na ang sarili ko, Marikit, dahil iyon ang kailangan kong gawin para makapagpatuloy. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ako. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay sa wakas lumabas. Ang galit na inipon ni Marikit sa loob ng maraming taon ay biglang nawala ng pundasyon. Ang halimaw na kinamumuhian niya ay isa lang palang taong nagkamali, isang taong nasaktan din, na paurong si Marikit. Sunod-sunod ang iling niya, tila ayaw tanggapin ang narinig. Ang kanyang matapang na anyo ay gumuho, inilalantad ang isang babaeng sugatan at nalilito. Walang sinabi, walang huling salita. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng ospital, palabas ng buhay nila na hindi lumilingon. Naiwan ang katahimikan. Si Dalisay, hawak ang kamay ni Lakan. Ang tunog ng heart monitor na tila bumalik na sa normal nitong ritmo. Ang laban ay tapos na at sa wakas, ang paghilom ay maaari nang magsimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng umihip. Ngunit sa dalampasigan ng Kanlungan Resort, ang tanging nararamdaman ay ang init ng pagmamahalan, isang simpleng arko na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak ng sampagita ang nakatayo sa buhanginan. Sa ilalim nito, hawak kamay na nakatayo sina Lakan at Dalisay. Si Lakan, suot ang isang puting barong, ay mukhang mas malusog at mas bata. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang kislap. Si Dalisay naman, sa kanyang simpleng puting bestida na maluwag para sa kanyang malaki ng tiyan, ay nagliliwanag. Ang kanyang ngiti ay abot tenga, isang ngiti ng tunay at dalisay na kaligayahan. Ang kanilang mga bisita ay iilan lang, si Sinag, na siyang maid of honor, ang ina at mga kapatid ni Dalisay, na ngayon ay buong pusong nang nakangiti, at ilang piling staff ng resort na naging tapat sa kanila mula sa simula. Isang maliit, ngunit totoong pamilya, sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. Sabi ng pari, ipinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Itinaas ni Lakan ang belo ni Dalisay. Bago niya ito halikan, isang bagay ang kanyang ibinulong. Mahal kita, mahal din kita.
Sagot ni Dalisay. Ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang halik ay sinelyuhan ng palakpakan at ng tunog ng mga alon, isang perpektong simponiya ng bagong simula. Habang nagaganap ang maliit na salo-salo, isang staff ang lumapit kay Dalisay at nag-abot ng isang sulat. Pinabibigay po, Ma'am Dalisay. Nagtaka siya, ngunit kinuha niya ito. Mula sa sulat kamay pa lang, alam na niya kung kanino galing. Marikit, pumunta siya sa isang tahimik na sulok at binuksan ito. Dalisay, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay naging matagumpay ang kasal ninyo. Masaya ako para sa inyo, para kay Papa. Walang sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Nabulag ako ng galit na matagal kong kinimkim. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Umalis muna ako. Kailangan kong hanapin ang sarili ko malayo sa anino ng nakaraan. Siguro, balang araw, kapag handa na ako, babalik ako. Babalik ako para makilala ang kapatid ko. Ingatan mo si Papa at ingatan mo ang sarili mo. Nagmamahal, Marikit. Niyakap ni Dalisay ang sulat sa kanyang dibdib. Isang pagpapatawad ang namuo sa kanyang puso. Ang lahat ay nasa kanya-kanyang tamang lugar na. Lumapit sa kanya si Lakan. Sinong sumulat? Ang anak mo. Nakangiting sagot ni Dalisay. Nangungumusta, naintindihan agad ni Lakan. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang mukha. Niyakap niya mula sa likod si Dalisay. Ang mga kamay nila ay parehong nakapatong sa kanyang sinapupunan. Naramdaman mo yon? Biglang sabi ni Dalisay, tumatawa. Sumipa siya. Mukhang masaya rin siya para sa atin. Pinanood nilang mag-asawa ang paglubog ng araw sa karagatan. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Ang buong paligid ay payapa. Alam mo, bulong nilakan sa tenga ni Dalisay. Akala ko noon, ang kanlungan ay isang lugar na gawa sa kahoy at bato. Isang gusali. Hinaplos niya ang tiyan ni Dalisay at saka tumingin sa mga mata nito. Mali pala ako. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng emosyon. Kayo ang kanlungan ko, ngumiti si Dalisay. Ang puso ay umaapaw sa pag-ibig. Hinawakan niya ang pisngi ni Lakan. At ikaw? Sagot niya. Ikaw ang sa amin. Mananatili ang mga pagsubok. Mananatili ang mga sasabihin ng ibang tao. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Dahil hanggat magkasama sila, hanggat mayroon silang pag-ibig na nagsisilbing kanilang tahanan, alam nilang malalagpasan nila ang lahat sapagkat ang tunay na kanlungan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa yakap ng taong tunay na nagmamahal sa'yo. At dito po, nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang pag-ibig, kung ito'y tunay at wagas, ay kayang lampasan ang anumang pagsubok, maging ito man ay agwat sa edad, estado sa buhay, o mapanghusgang lipunan. Ang aral ng kwento ni Dalisay at Lakan ay simple lamang. Ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa isang magarang bahay, kundi sa puso ng taong nagbibigay sa atin ng kapayapaan at seguridad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ito. Kung mayroon po kayong mga komento o suhestiyon, o kung may partikular na uri ng kwento kayong nais marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa amin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, mula sa inyong lingkod, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.